Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So ang special guest po ng Itbulaga ngayong araw ng Martes ay si Cycle Mind na siyang dumagdag sa exciting na mga dabarkads natin ngayong araw. And pansin ko nga po mga kadabarkads, habang kumakanta ang Six Cycle Mind, andoon ang taas ng energy na mga dabarkads natin sa Itbulaga studio. Maging ang mga televiewers at online viewers talaga namang nag-enjoy. So nakakatuwa lang dahil everyday po may special guest ang Itbulaga ng mga banda, 'di ba, international or local man yan. Talagang pinapaunlakan po ng Itbulaga na makapag-guest etong mga bandang to dito sa TV5 studio. Samantalang kanina naman sa therapy, yung nabunot po, siya pala'y sinama lamang pero siya yung lucky winner ha. And nakapag-uwi siya ng tumataginting na 30,000 pesos. And ito nga pong inaabangan kanina, yung continuation po ng GB5 na mga bata po ang naglalaro. So kahapon kasi araw ng Lunes, yun pa yung mga estudyanteng henyo na kung saan ay pre-recorded nung nakaraang week pa. Kaya nagtataka yung ilang mga dabarkads natin na akala ko ba mga kids na yung naglalaro sa GB5. Bakit biglang mga estudyante pa rin ng university? Then ngayong araw po ng Martes, continuation na ulit ng GB5 laro ng mga batang henyo. And kanina nga po, lumabas na naman si Raisa May Dizon dito po sa pinakang monitor ng mga AI, and tawang-tawa pa rin si Maine Mendoza and syempre si Ryan Agoncillo. Paano ba naman kasi si Raisa May Dizon ang nagdala po ng GB5? So still mahuhusay pa din po ang second batch ng mga batang henyo dito sa GB5. Enjoy na enjoy pa din po ang mga dabarkads natin sa panonood ng bagong episode ng GB5. Samantalang ang Sugod Mall mga kapatid ay dito pa rin po yan sa Robinson's Place, Imus, Cavite. And kanina nga po sa Sugod Mall mga kapatid, nagkaroon ng konting dramahan si Mayor Jose Manalo kasi parang napag-usapan nila ni Boss Joey De Leon yung pagpalo daw So doon nagkonting dramahan si Jose Manalo, pero eksena lang yon mga kadabarkads. Next topic naman, pag-usapan natin itong inilabas ng TVJ na page tungkol po sa nagbalik dito sa programa po ng Itbulaga sa Sugod Mall mga kapatid po yan. So meron kasi doong nabunot na kung saan ay nakapagtago po ng picture nila ni Alan Kay. Siguro ilang taon na po yung nakakalipas, pero buhay na buhay pa din yung picture na yon. And makikita nga dito na batang-bata pa rin po si Alan Kay. Siguro mga 24 years na yung nakakalipas Siguro mga 20 years ganyan, 2 dekada. Pero nakakatuwa lang kasi iniingatan talaga yung picture nilang dalawa ni Alan Kay. Tapos meron po itong caption na Mama Alan. Yan po yung caption ng TVJ. So maloko talaga itong mga dabarkads natin pagdating dito kay Alan Kay. Next topic naman, pag-usapan natin ng tungkol dito sa isang noontime host na kung saan ay nabiktima po ng deepfake. Isang agency po ang humahawak sa kanya at nagreklamo po ang agency na to. Itong agency na to ang siyang humahawak din kasi kay dabarkads, Atasha Mulak. So sabi po ng Viva Artist Agency tungkol dito sa isang noontime host ng It's Showtime, it has come to our attention daw that a certain Facebook page is using the image of one of our artists, Ann Curtis Smith, illegally without any authority whatsoever. Please be informed that Ann is not connected in any way to the said Facebook page. The video is a deepfake, a product of AI artificial intelligence, and was made without consent of Ann nor
of Biba. We do not condone such act, and those found responsible shall be dealt with severely and held civilly and criminally liable to the maximum extent possible under the law. We urge the public to be vigilant and discerning of online scams and illegal uses of AI to mislead and spread fake information. So nagbabala po sa publiko etong Viva Artists Agency na wala pong kinalaman si Ann Curtis dito sa post ng Investment Illumination. Deepfake po ito, no, yung video na pinost nila sa kanilang Facebook page para syempre makapambiktima po, no, ng mga taong walang kaalam-alam. Ginamit nila yung artistang wala rin pong kaalam-alam. So nowadays, dali na lang po makapag-edit ng video, 'di ba? Parang papatayin mo lang yung boses, gagayahin mo lang yung boses ni Ann Curtis, then ayun na. No, pwede ka nang gumamit ng artista, ganyan po talaga. Kaya maging maingat po tayo mga Kadaver Cards. Huwag tayong magpapapaniwala sa mga fake na naglalabasan ngayon sa mundo ng social media. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa post ng isang account dito sa Facebook. So, tinag niya po ang TV5 and 9 others, syempre, ang ABS-CBN, and then tinag niya. Sabi niya dito, ngayon 2026, abangan ng Itbulaga at It's Showtime simula ngayong Sabado, February 7, 2026, Itbulaga 11 a.m. at It's Showtime 1 p.m. at simula ngayong Linggo, February 22, 2026. All Out Sunday 11 a.m. at ASAP 1:15 p.m. sa ABS-CBN Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live A to C Jeepney TV, TV5, GMA7, GTV, All TV, GMA, Pinoy TV, TFC at mapapanood na sa Buko Channel at RPTV. Abangan niya yung 2026 na. Tapos, nagbasa nga ako ng komento dito sa post niya na It's Showtime replacing Itbulaga collaboration TV5 and GMA soon in 2026. Then, nag-reply po itong nag-post na no, it's collaboration. It's Showtime is now on Buko Channel and RPTV coming this 2026. Tapos Itbulaga coming soon this 2026 on GMA and TV5. Tapos nilike niya po itong comment ng isang netizen. So, parang naguguluhan ako kasi sa TV5 nga po itong Itbulaga, 'di ba? Bakit babalik pa sa GMA? Napakaganda po ng katayuan ng Itbulaga dito sa TV5 at isa sa producer niyan si Mr. Manny V. Pangilinan, may-ari po ng TV5. Imposible po ito mga Kadaver Cards. Pero tingnan na lang natin kung mangyayari ba ito, kung magiging producer ba ang GMA ng Itbulaga. Kasi okay na naman po yung relation ng TBJ and syempre ng GMA Network. Ngayong wala na po ang Tape Incorporated. So, let's see kung totoo to. So, anong say nyo dito mga Kadaver Cards? Please comment down below kung naniniwala kayo at kung hindi, bakit?